Eh talaga hindi sila papanigan ho ng korte. Kaya kung pagka sinabi siya magdidemanda sila, o sige ka mo, kung tayo magkita, wala namang kamong problema yun eh. Haharapin ko yan. Babayaran ko yan. May nagtanong sa akin, "Good morning po, Sir Ray. Ask ko lang po, paano po ba malalaman kung may warrant of arrest ang isang tao na may utang sa OLA? May utang po kasi ako sa isang OLA na 3K. Nagka-interest na ngayon, nasa 4K mahigit na po. Tapos, sabi sa text, sinubmit na daw nila NCRPO daw. May warrant na daw ako." Alright, maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Excuse me po, pasensya na kayo, medyo masama ang pakiramdam ni Boss Ray. Inatake ako actually ng asthma ko kagabi. No, nahihirapan akong huminga, no? Pero okay naman ako, no? Okay, sagutin ho natin itong inyong katanungan, no? Sabi niyo ho, ang tanong niyo, paano malalaman, no, kung may warrant of arrest na kayo? Dahil nga may utang kayo sa OLA. At sabi niyo, nag-message sa inyo na nasa NCRPO na daw at may warrant daw na daw kayo. Okay. Bago natin siya sagutin, no, ano yung kuho muna, no? I-address ko lang itong mga abusadong online lending apps na to. Okay. Kasi no, kayo mga abusadong online lending apps, tigilan nyo na itong paniningil nyo ng ganito. Actually, hindi paniningil to eh. Panghaharas to eh. No? Ano yan, hindi tama yung mga ganyang klase ng mensahe kasi lagi nyo pinananakot, may warrant of arrest, okay, pababarangay, ipa-field, magsasamba ng kasong estafa, small claims, okay? Small claims, yun ang problema, magsampa kayo, okay? Tapos, marami pa, may mga judge pa kayong binabanggit, may mga pulis kayong binabanggit, o magpapablatter, kung ano-ano, diba? Tigilan nyo na yan. No, kasi sa totoo lang, tinatrabaho na kayo. No, pagka kayo nahuli, o kawawa kayo. Ako sa totoo lang, pagka nahuli kayo, sana huwag kayong huwag kayong pakawalan eh. Hayaan kayong makulong eh. Di ba? Kasi, ang nangyayari, pagka pagka na-raid, anong mangyayari? Ilalabas din kayo. Hindi yun, dapat yun makulong kayo. Pagdusahan nyo sa kulungan, yung ginagawa nyo pang-aabuso sa mga kliyente ninyo. Di ba? Hindi dahilan yung inaabuso rin kayo ng amo nyo. Ba't kayo Bakit kayo nagtatrabaho pa rin dyan kung inaabuso kayo? Di ba? Bakit nyo tinitiis? Mali yun. Pagka kayo hindi masaya sa trabaho nyo, layasan nyo. Di kaya complain nyo sa dole. Mga bugo kayo eh. Ginagawa nyo dahilan na inaapi po kami, kaya wala kami magawa. Mga bugo. Sunod kayo na sunod sa script, sunod kayo na sunod sa mga amo nyo. Ba't kayo pumapayag? Lalo kung kung hindi dayuhan yan. Papaapi kayo sa mga yan? Dahil sa sarili nyo kayong bansa? Na kayo ng kamote. Diba, napakarami yung hanap buhay dyan. Diba? Tapos, kapwa nyo Pilipino, aapihin nyo. Siraulo kayo. Diba, hindi tama ho yung ganyang paniningil. Hindi pala paniningil yan, pang-aabuso sa ibang tao. Diba, na-atim nyo ba na ganyan, pinangkakapapakain nyo sa pamilya nyo? Galing sa sa pangwawalang yan ng ibang tao? Anong pinagkaiba nyo sa mga magnanakaw? Sige nga. Kayo ng teting. Bagay, magnanakaw din naman kayo. Ninanakaw niyo yung detalye ng mga kliyente nyo eh. Di ba? Mariosip kayo. Tapos ako, meron pang nasagap na balita Di umano raw. Ito, di umano. Balita lang to. So, sit-sit. Na kayo daw nga konektado sa Pogo. Di umano ho yan, ha? Ngayon, pagka konektado sa Pogo, natural yan. Siyempre, illegal.
Kaya siguro kayo, malalakas ang loob nyo, nagbigay lang ngayon ng bigay ng pera. Oh, diba? Di umano raw, kayo money laundering lang. Nililinis lang ang pera sa inyo. Oh. Kaya kayo ganyan. Kaya dapat talaga isunod na kayo. Kayo isunod. Mariosep kayo. Mga abusado kayo eh. Hindi tama yung ganyan. Nakita nyo? Kainam-inam, no? Tahimik ho yung yung negosyong lending tsaka financing. Binulabog ninyo. Nandun na ako, sige, ang ganda ho ng adhikain ninyo, no, na magpautang sa mabilis na pamamaraan. Kaya lang, lahat naman ho ng mga proseso na dapat daanan, inalis nyo. Bukod dun, lahat din ng batas, sinaway nyo. Nilabag nyo. O diba? Tama ba yun? Na kayo ng teteng? Diba? Tapos ang declared address nyo, wala kayo dun. Ang siraulo kayo. Diba? Tapos ganyan kayo manakot. May warrant of arrest na sa NCRPO. Pati NCRPO ginamit nyo pa. Mga bugo kayo. Samantalang nasa konstitusyon natin, no? Wala hong nakukulong sa utang. Eh, ba't magkakaroon ng warrant? Oh, criminal case ba ang hindi pa lang nakakabayad sa utang? Civil case po yan. Kaya nga po may small claims court eh. O, tsaka collection of some money. Di ba? O, bakit gagawin mo criminal case? Kasi pagka may warrant, ibig sabihin, criminal case yun. May criminal liability. Di ba? Pag ang civil case, walang warrant yan. Oh, di ba? Puro kayong mga bugo. Wala kasi kayong alam sa batas, kaya kayo ganyan. Kulang kayo sa aruga. Alam nyo lang, copy-paste. Magbasa ng script. Diba? Grabe yung pagtutorture nyo sa mga utak ng mga kliyente ninyo. Grabe yung pananakot na ginagawa nyo. Seryoso. Pati yung paniningil sa field, yung pupuntahan sa bahay, ginagawa nyong panakot. Oh. Which is hindi naman dapat kasi yun ang tamang pamamaraan ng paniningil. Yung pagtawag, yung pag-SMS, yung pag-email, reminder lang yan. Oh, ang tamang paniningil, yung nagpupunta sa bahay, yung kumakatok sa pinto. Diba? At least yun harapan. Magkakaroon kayo ng interaction. Harapan, hindi yung ganyan, monitor lang ang nasa harapan ninyo. Tapos mambabarag pa kayo, puro kayo bugo. Oh. Diba? Doon sa nagpadala ng katanungan na yan, wala ho, no? Huwag kayong maniniwala na may warrant. Hindi naman ho criminal case ang hindi pa lang nakakabayad sa utang. Hindi pa nga lang ho kayo nakakabayad, civil ho yan. Oh. Sumaryosip, hindi ko maintindihan itong mga bugok na na to. Nasa saligang batas ho natin yan. Wala hong nakukulong sa utang. Pagka hindi pa lang ho nakakabayad. So, magiging criminal case ng ho yan kung yan ho hinaluan ng panluloko at panlilinlang nung nag-a-apply sa inyo. Hindi naman nila ho malalaman yan. Dahil wala ho silang credit investigation tsaka verification. So, sila basta nakakita ng ID, tsaka ho yung number ng ng kliyente connected sa sa e-wallet. Ayan, bibigyan na ho yan, magpapadala na ng pera. O, di ba? Kaya ako gusto kong maniwala na na di umano nagma-money laundering lang yan at connected di umano sa mga pogo. Kasi nga baliwala yung pagbibigay lang talaga sila milis lang na milis ng pera. Oh. Hindi sila nag-iisip. Tapos pagdating ng singilan, pagdating ng due date, talagang babaragin ng babaragin. Excuse me po. Diba? Paano ka makakasingil kung babaragin mo, kung iharas mo? Sige nga. Oh. Hindi ko makuha yung logic nung way nyo ng pagpapautang eh. Diba mananakot ka? Sa tingin mo, pagka tinakot mo yung kliyente mo, makakabayad yan? Tatakutin mo na, tutumba ka na lang dyan. Di ba, natural yung tao ngayon, matatakot. Makakalabas ba ng bahay yun? Paano makakapaghanap buhay kung di makakalabas ng bahay? Bobo kayo eh.
Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Sunod kayo na sunod yan sa mga bugok nyo mga amo. Kung yan mga dayuhan, ba't sinusunod nyo na sinusunod? Di ba? Nasang bansa nyo kayo. Huwag kayong magpapaabuso. May happy na pala kayo, ba't di kayo umalis? Di ba? Hindi kaya i-complain nyo sa dole. Di ba? Ganun ho. Huwag niyong tiisin. Napakarami yung hanap buhay dyan. Hindi ho yung ganyan na hindi ko maintindihan kung paano yung pamamaraan nyo ng pagpapautang. Hindi ko talaga makuha yung logic kasi katagal ko na ho sa hanap buhay na to. Pero pag tagni-tagniin ko man ho, wala ho akong makuha tamang kasagutan bakit ganun eh. Diba? Walang CI, walang verification. Pag dumating ang due date o bago dumating ang due date, haras. Anong klaseng pagpapautang yun? Diba? Hindi sana, kumuha kayo na isang bungkus na pera, punta kayo sa flyover, sinabog nyo na lang. Ganun na lang sana ginawa ninyo. Diba? Ganun ang ginagawa nyo sa pera ng amo nyo eh. Kasi walang credit investigation, walang verification. O di, ano ginagawa nyo? Tinatapon nyo yung pera. Tapos pagka 2 days, 1 day prior the due date or during the due date, babaragin nyo na. Tapos lahat pa ng walang kinalaman doon sa kliyente ninyo, yung mga ninakaw nyo sa contact list, ihaharas nyo na rin. Diba? Hindi ko makuha yung logic nyo eh. Sa totoo lang. Diba? Walang credit investigation, walang verification, tapos mga haras. Anong klaseng negosyo yan? Diba? Mario Jose. Yun sa nagpadala ng katanungan, para maiwasan nyo yung ganyan, pag-ipunan nyo at bayaran. No? Pag nabayaran nyo siya, huwag nyo na silang tangkiligin. Gusto nyo, excuse me po, kung ano yung nakasulat o kung nakasaad dun sa ceiling on interest rate, yun ang gawin po ninyo. No? Yung approved amount, times 15%. Yun lang ang idadagdag nyo. Okay? Tapos, kunwari, na-late kayo ng 1 month, o dagdagan nyo ng 5%. O kung 2 months, dalawang 5%. Ganun lang ho siya. Okay? Bayaran nyo ho. Itago nyo ho yung inyong proof of payment. No? Kasi, mangungulit pa rin niya mga yan. Kasi nga, sa libro nila, hindi naman sarado yan eh. Dahil ang sinunod nyo yung nasa memorandum ho no ceiling on interest rate eh. Di po ba? Mangungulit yan. Ngayon kayo, basta yung proof nyo nasa inyo. Kasi yan, kung pupunta man ng korte, kung malaking katanungan ho yun, meron kayong proof. Pero hindi ho sila papanigan sa korte. Sigurado ho ako dyan. Lalo itong exorbitant. Kasi tingnan nyo ho sa 1,000 pesos, ibibigay sila 500. Okay? Tapos, every day, 10%. So, 50 plus 70, that's 120%. Anak ka ng kamote. Nakasaad lang doon sa ceiling on interest rate, 15%. Pangkalahatan na ho yun. Pera yung penalty. Napakalayo ho. Diba? 120% kontra sa 15%. Talaga hindi sila papanigan ho ng korte. Kaya pagka sinabi siya magdidemanda sila, sige ka mo, kung tayo magkita, wala naman kamong problema yun eh. Haharapin ko yan. Babayaran ko yan. Kaya lang, sige, ituloy mo yung sinasabi mong kalokohan mo. Diba? Pagka ho mga gano'n na hinaharas kayo, tinatakot kayong gano'n, anuhin nyo, sagutin nyo ho. No, kasi may mga batas naman ho tayo dyan eh. Di ba? Pero yung mga legitimate na lending na hindi naman kayo hinaharas, huwag nyo idadamay. Kasi nangyayari na nadadamay eh. Pati sila, kumbaga, nagkakaroon ng ola farming, di ba? Hindi yun dapat ginagawa yun. Walang kinalaman yung mga yun eh. Di ba? Kung may mga kaso sa inyo, itong mga abusadong online lending apps na to. Pero huwag nyong gagantihan ng pagpaparming din. Hindi na nga tama yung ginagawa nila eh. Tapos gagawin nyo mali din. Asa ng ron, di ba? Mali eh. So huwag nyo gagawin yung ganun kasi baka mamaya sa inyo rin bumalik yan. Paano kung yung abusadong online lending apps or mataong kayo sa mga online lending apps na legitimate na nagsasubmit ng basic information sa CIC. O di nagkamarka kayo. Baka magaya kayo dun sa mga iba naming mga kliyente
no, pagka nag-a-apply po, nasisilip yung kanilang nahiram sa CIC. Nahiram nila kasi nakaano sila sa CIC. Oh, di ba? Bukod doon sa mahihirapan kayo maghanap ng trabaho, mahihirapan ho talaga kayo manghiram. Ano po? Huwag niyo na lang kumbaga ipilit or mag-take ng chance na gano'n ang gagawin niyo. Kung manghihiram kayo, kung kailangan nyo talaga, okay, alamin nyo ho muna na kaya nyo bayaran. Yun ho ang pinaka-importante dyan. Kung sa tingin mo kaya mong bayaran, sige, manghiram ka. Pero dun sa mga lending, financing at bangko, legitimate. Kung gusto nyo sa mabilis din, may mga online lending din po, no, na web-based. Okay? Lahat po ng nakaano sa SEC, nandyan po sa aking description box. Okay? Nandyan po yung mga list ng mga lending, financing, pati po yung mga registered online lending platform. Nandyan po lahat. I-click nyo na lang para humabasa po ninyo. At kahit papaano po, magkaroon kayo ng idea kung sino-sino yung mga rehistrado sa SEC, no? Tapos, sino ba yung mga recorded na mga online lending platform lang na po pwedeng mag-advertise at makipag-transact using online, no? Kasi yun ho yung pagka sinabing registered online lending platform, po pwede kayo makipag-transact using online. Mga traditional lending din ho yan. No, kaya lang ho, na sila recorded as online lending platform. So sila lang ho yung pinayagan ng SEC na mag-transact online. Okay po? Sana po maliwanag. Okay? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.